Good morning, guys. Imagine, nandito ako sa Canada. Naka-electric pan na ako. Oh. Pinatay ko na yung heater, guys. Kasi kahapon sobrang init. Pero tingnan nyo naman, guys. Unpredictable talaga ang weather dito sa Grand Prairie. Sa Grand Prairie, Alberta, guys, makikita nyo in one day, may 4 seasons kang may experience. So, minsan winter sa umaga, susunod magiging spring, pagfo-fall sa mga ano, tapos summer sa pinakagabi na. Pero ngayong umaga, guys, tingnan nyo ha, papakita ko. Tingnan na naman yung makulimlim na naman ang panahon. So, patayin na natin ang electric fan kasi malamig na. Grabe, no? Mahina lang yung electric pan namin, ha? So, ayan, prepare na tayo at tayo ay papasok na, guys. Kailangan ko na talagang mag-drive para kailangan ko na talagang mag-drive kasi even yung carpool ko nagtataas na ng presyo. Dinadagdagan niya na yung amount. Kapag nandito ka sa Grand Prairie, I think $12 na ang kanyang rate. Papunta pa lang kung saan. Basta nandito ka lang sa Grand Prairie. And I think pag outside Grand Prairie, I think may dagdag siya at may ano. Kailangan ko na talaga mag-drive kasi kung $12 na ako papunta ng mall, so i-times ko yung bawat punta ko sa work ko at bawat tawag ko sa kanya pag kailangan ko siya, $12 yun. So, $12, kung minsan 3 beses ko siyang tinatawag. So, 36 times 30, i-times mo yun. Kumbaga, parang panggas ko na yun, di ba? So, I think I really need to really drive. And at least mahahatid ko na rin yung anak ko dahil pagpasok na siya sa grade 7 at malayo-layo dito yung school. Dito, madali lang kasi nilalakad niya lang sa likod. So, simula ngayon, $12 na ang bayad ko sa kanya. Siguro, kailangan ko na rin maghanap ng iba na $10 pa din. Sino dyan dito sa Grand Prairie na nagka-carpool? Baka pwede namang magpa-carpool sa inyo, guys. $10 lang, ha? And this is my hair. Wow, like the color, guys. Lalo pag guys, ginagamit nyo yung purple shampoo. Ayan, prepare na tayo. Of course, before tayong i-prepare na rin natin ulit ang ating gummy bears. Yan, syempre pag gising laging una nating gagawin is tayo ng mga natin, tulong natin sa sarili natin. So, lagi akong nagtitake ng Vitaburst Fat Buster. So, may Garcinia Cambogia L-carnitine to. Maghapon napapansin ko hindi ako parang nagka-crave. Kakain man ako, kailangan nang kumain kasi kailangan natin ng lakas. At saka kagabi, guys, bago ako matulog, nag-take ako ng FabFit Fiber Jelly Plus. Ito yung flavor nito ay, ano bang flavor nitong kinuha ko kagabi? Lychee to. Ito yung lychee. Masarap yung melon flavor at may apple. So, ayan. Sinusunod ko ay ang detox vitamins ko. See? Ito naman may apple. Cider vinegar siya. Ini-improve nito yung health gut ko. Yung gut health ko. Yung dati lagi ko na-experience na may nagbo-bloat. May bloatedness ako nararamdaman after eating sa gabi. Yan. So, eto, detox. And syempre, partner natin siya, guys, ng vitamin E biotin.
para sa hair, nails, and health mo din. Flawless glow. Gusto ko to. Siguro bibili ako ulit nito. After nito. At sa gabi guys, napakasarap ng tulog ko dito. Sa Melanie. At gustong gusto ko to, alam nyo kung bakit. Dahil may L-glutathione na siya, may vitamin C pa siya, at may ginkgo biloba. You know ginkgo biloba? It's very good for our brain. So, I really, really love this kasi alam nyo yung mga nagkaka-Alzheimer, yung hindi masyadong ginagamit ang brain para mag-isip, ako naman overuse. Kaya kailangan ko din to. Dahil pag sobrang nag-isip ako, nai-stress ako. So, kailangan ko to. Dahil nag-iisip ako, pero sina-shutdown niya. Pinapatulog ako ng sobrang sarap. Kaya, I love this. So, at hindi ko kakalimutan yung sikwak ko para sa mata ko, dry eyes ko. It's so painful, I know. Like, sobrang hapde. Pero, it's gonna help me naman. Kaya, okay lang na mahapdi. Kailangan natin ma-experience daw yung hapdi muna para pag naranasan na natin yung ganda ng buhay, yung success, and when you look back, it's a sweet feeling na ma-acquire mo yung tagumpay. So, kailangan natin dumaan sa mga hardships para ma-realize natin that along the way, it's not only your strength, but it's because of God who's backing us up para ma-experience natin yung ganda at laki ng pagmamahal ng Diyos sa atin. So, nakuha namin yung Canadian citizenship namin. And after I got that, it's na teary-eye ako kasi when I look back, ang dami kong mga naranasan bago ko makuha yung Canadian citizenship, which is, guys, yun yung pinakahihintay namin mga nandito sa Canada. Because that's the last application na gagawin namin. Ang gagawin, pag na-acquire mo na yung Canadian citizenship, you can only, ang gagawin mo na lang is mag-renew ng passport every 10 years. And if you want to become a Filipino citizen pa din, so right now guys, hindi na kami Filipino citizen. Which is, hindi naman ako natutuwa ako siya, of course, because I'm gonna have a blue passport na sobrang powerful sa buong mundo. But then again, I'm still Filipino by heart. Naturalized, pinanganak ako sa Pilipinas. And if ever dumating ang panahon, guys, mag-a-apply din kami ng dual citizenship para pwede kami magstay sa Philippines din ng matagal. Pero looking back talaga, guys, before namin nakuha tong citizenship na to, ilang buwan o ilang taon kong hindi nakasama yung anak ko na bagong kapapanganak ko pa lang. 9 months, imagine, 9 months pa lang ang anak ko, iniwan ko na just to work hard para kailangan ng gatas ng anak ko, kailangan namin ng kailangan someone must step up. So, hindi na ako nagpaalaga sa iba. I'd rather have my husband looking after my daughter than kumuha ko ng iba. And then, yung pagsisikap namin ng darling ko, ng asawa ko, ito, na. And now, my husband is stepping up. Siya naman yung nag-work hard. So, ganun guys. So, laging mag-pray sa Panginoon and si Lord lang yung nakakaalam and si Lord lang yung kailangan nating pagkatiwalaan. People closest to us, sometimes they will betray us in some other way, but it's only God who will never leave us nor forsake us, because God is our ever-present help in times of need. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Bye guys. God bless.